Sa balitang abroad, wala na raw tiwala ang Iran sa Estados Unidos kasunod ng pagpapatuloy na tigil putukan sa Middle East. Patuloy rin nilang kinwestiyon ang hakbang ng Amerika at ang nilay paglabag ito sa kasunduan ng ceasefire. Narito ang balita ni Son Santiago. Isang araw bago ang itinakdang pagtatapos ng 2 linggong ceasefire, inanunsyo ni United States President Donald Trump ang pagpapalawig ng tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Layunin ng extension na mabigyan pa ng sapat na oras ang dalawang panig upang makabuo ng kasunduan matapos mauwi sa awala ang unang pag-uusap sa Islamabad, Pakistan. Ayon kay Trump, mananatili ang ceasefire hanggang makapaghain ng mga opisyal ng Iran ng isang unified proposal para sa susunod na negosasyon. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ang mga opisyal ng Iran kaugnay dito. Ngunit, kapansin-pansin na kanilang pag-iwas at patuloy na kawalan ng tiwala sa Amerika. Wala rin silang direktang sinabi kung pabor sila sa nasabing tigil putukan. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, magiging makabuluhan lamang ang ceasefire kung walang nilalabag ang Amerika. Partikular na ang kanilang patuloy na paghaharang sa Strait of Hormuz at ang inilarawan niyang hostage-taking sa pandaigdigang ekonomiya. Gayon din daw ang kanilang patuloy na pambubuli sa paraan ng operasyong militar. Bukod kasi sa anunsyong extension, ipinabatid din ni Trump na ipagpapatuloy nila ang paghaharang sa Strait of Hormuz. Nagbanta rin ito ng dahas sa bansa at binigyang katwiran na kung ititigil nila ang blockade, magreresulta ito sa hindi pagbuo ng isang deal. Panawagan din ni Ghalibaf, ang tanging paraan ay kung irerekognisa ng Amerika ang karapatan ng kanilang bansa. Samantala, matagal naman nang bukas ang Iran sa pakikipagdialogo, ngunit ang kawalan ng commitment o dedikasyon, paghaharang at pagbabanta ng Amerika ay ang balakid para sa makabuluhang negosasyon ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian. Dagdag pa niya, nakikita na rin ng buong mundo ang kanilang pagiging hipokrito dahil hindi sa pagkakatugma ng kanilang mga sinasabi kumpara sa kanilang ginagawa. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.